Hebreo 11:24 to 27. Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises ay tumanging siya tawagin ng anak na babaeng Faraon. Kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magkamuhan ng nagsisikugas nila sa pagkakasal. Na inaring malaking kayamanan ang kadustahan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinitigan ay ang gantimpalang kabayaran. Sa pananampalataya, iniwan niya ang Ehipto na hindi nakakapagpapot ng pagkat ay tinagamit. Tayo po ay humingi ng tulong ng Panginoon. Tayo dumalangin. Humingi natin kay Kuya Ariel ang panguna. Muli naming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa umagang ito na kayo po yung patuloy na tingnan sa bawat isa. Sa Panginoon, sa pagkakataon na muli kaming makadalo sa kanyang gawain, Panginoon. Alam namin na kayo po yung patuloy namin kasama sa aming mga gawain na araw-araw, Panginoon. Kaya kami po lubos na nagpapasalamat, Panginoon. At muli nagsusumama sa inyong harapan na tulungan niyo po kami. Turuan niyo po ang bawat isa na magkaroon ng bukas na kaisipan at isentro yung aming pag-iisip, Panginoon, at pakikinig sa magiging mensahe na inyong ibibigay, Panginoon. Turuan niyo rin po, Panginoon, yung inyong gagamitin na nawa. Pahiramin niyo po ng maka-Diyos na karunungan, Panginoon, upang maibahagi o maipakita, Panginoon, yung inyong mga salita na gawin kung paano niyo siya nais, Panginoon. Kaya muli kami po ay nagpapasalamat at alam namin na natamo na namin, Panginoon, yung tagumpay ng inyong biyaya. Kaya muli minutong binabalik sa inyong pakilaman ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa ating Panginoon sa pagsama na niya sa atin mula pa kaninang umaga hanggang sa mga awitin nating napakinggan sa ating paaralan ng lingguhan. At alam kong sa araw na ito ay isang panibagong pagpapalang gagawin ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Ang ating pag-aaralan ay may pamagat na choices, pagpili. Dito nga po sa ating teksto natin mga binasa, ito yung pagpili na ginawa ni Moises nung pinili niya ang ating Diyos sa kanyang buhay, higit sa mga bagay na kanyang nakikita o kumukupas sa mundo nito. Sa bawat araw ng ating buhay, gumagawa tayo ng mga pagpili. Ang ating mga tagumpay at mga katiguan ay depende doon sa mga pagpili na ating ginagawa sa araw-araw. Tayo ay mga matalinong nilalang ng Diyos, amen ba? Amen. At malaya na pumili. Malayang pumili, mayroong kakayanang pumili ng mabuti at masama. Yung mga tagumpay na maaaring ating tinatamasa ngayon ay resulta ng ating tamang pagpili sa buhay habang tayo ay nabubuhay. Sa mga kabataang narito, sa mga may gulang middle age na kagaya ko, sa mga magugulang na, sa bawat araw ng ating buhay, binigyan tayo ng Diyos ng karapatang pumili. At isang pinakamagandang bagay na pagpili na nangyari sa buhay natin, yung isang araw na pinili natin siya sa ating mga puso. Siya yung ating mahalin, siya yung ating tanggapin, siya yung ating paglingkuran sa ating mga buhay. Ano nga ba yung mga pagpili na ginagawa ng tao sa kanyang sarili? Una, to become the son of God or the son of the devil. Dalawa lang ang pwede nating piliin sa araw na to. Sino na ang pumili sa ating Diyos? Sabihin ng amen? Amen. Pinili natin siya natanggapin upang huwag nang magkasala, di po ba? Yung pagpiling iyon na ating ginawa, ito ay sa tulong ng banal na Espiritu ng Diyos.
To become a son of God or to become a son of the devil. Sinasabi sa 1 John 3:9, 3:8, ang gumagawa, sabi niya roon na mayroong pagpili ang tao, ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang gawa ng dyablo. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya, at siya hindi maaaring magkasala, sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Kaya napakaliwanag, nang isang tumanggap sa ating Panginoon na hindi na siya gumagawa ng kasalanan. Bakit? Dahil winasak ng Diyos ang gawa ng dyablo sa ating mga puso. Hindi na natin pinipili yung paggawa ng kasalanan. O ayaw na natin gawin yung kasalanan. Mayroong conviction yan ng mga anak ng Diyos. Sa tuwing tayo ay nagdidesisyon sa ating mga sarili, mayroong dalawang laging choices tayo niyan. Gagawin ko ba to? Ito ba ang gagawin ko o itong bagay na to? Alin ang mas maganda? Di po ba? Yung mga tunay na nag-iisip, yung mga taong nag-iisip, ginagamit o pinapairal ang kanilang isip, hindi dumadating yung punto na sasabihin ng Diyos ito sa kanila, sa atin, tapos mayroon ding ididikta ang dyablo. Mayroon din niyang dikta ang dyablo. Kaya mayroon tayong konsensya. Kapag yung konsensya niyan pinairal o umiiral sa isang tao, nakita mo napakalakas sa kanya yung, bakit ko kaya ginawa tong bagay na to? Bakit kaya ito yung napili kong gawin? Ibig sabihin, mayroong good. Mayroon ding mabuti na nagsasabi sa atin na ito yung dapat natin gawin. Kapag hindi natin pinili yung good na yon, sasuffer tayo, di ba? Mayroong suffering ang konsensya natin. Maaaring sa ating kaloob-looban, nagsisisi tayo. Pero sa mga tunay na anak ng Diyos, kadalasan o sa buong buhay natin, mas pinipili natin na gawin yung kalooban ng ating Panginoon. At mas malakas yung hatak ng ating Panginoon kaysa sa hatak ng dyablo. Kaya mayroong pagpili sa bawat araw. At sa mga pagpiling iyon, nakasalalay dito yung ating laging pagkakaroon ng connection sa ating Panginoon. Konektado tayo sa Kanya. Kaya napakahirap yung mabilis gumawa ng desisyon. Gagawin ko na to, ginawa na kaagad. Sabi nga, kapag gumawa daw tayo ng isang desisyon, isipin muna daw natin 10 beses. Kapag ito ay gumawa ng sulat at yung emotion mo ay medyo mataas pa, basahin mo ulit, itago mo muna. Baka sa susunod na gagawa ka pa ng sulat, kasi nung unang panahon yun yung uso yung sulat Baka pag binasa mo ulit, hindi pala ito yung talagang laman. Hindi pala yun ang talagang pagkatao mo. Nadadala ka lang ng iyong emotion. Kaya nga dito napakahalaga yung think twice, isipin ng maraming beses yung isang bagay na ating gagawing desisyon. Di po ba? Si Moises, nung yung pagpapasyang ginawa niya sa kanyang sarili, tiyak niya yon. Natitiyak niya, firm siya sa desisyon niya, na mas pipiliin niya ang ating Panginoon kaysa yung pumupupas na kayamanan sa Ehipto. Dahil ang tinitigan niya yung pangwalang hanggan kaysa yung temporal na mga bagay na maaaring mapasa kanya. Kaya nga dito yung maliwanag na yung paggawa ng kasalanan, talaga, sinasadya to o
yung willfully ng isang tao, ito yung ginawa niyang pagpili sa kanyang buhay. Sabi nga niya, whosoever commits sins is of the devil. 1 John 3:18. Sabi niya rito, mumunti kong mga anak, huwag kayong magsiibig sa salita ni ng dilaman, kundi ng gawa ng katotohanan. Kaya yung ating pagsunod sa ating Panginoon, hindi natin sinasabi, susunod ako. Pero, yung ating kalooban ay lumalaban. Alam ko yung kalooban natin, kailangan sumasang-ayon dun sa ating ginagawa. Nakakita na ba kayo ng isang taong gumagawa na hindi niya gusto yung ginagawa niya? Nakakita na kayo? Sa ating mga anak, nakita nyo na mga magulang, yung isang anak na hindi willing yung ginagawa niya. Anong resulta nun? Ano pong resulta? Hindi maganda, di po ba? Hindi maganda yung magiging resulta nun. Kaya nga po dito, kaya yung ating mga ginagawa sa harapan ng ating Panginoon ay lantad at walang napupukli sa Kanya. At maliwanag din na nakikita niya kung sino yung kanyang tunay mga anak at yung mga peke. Yung mga peking anak-anakan. Di ba? Kahit din naman sa mga ampun-ampunan eh. Kapag ampun lang ito, lumilitaw talaga yung talagang saan siya nanggaling. Hindi nagja-judge yung ugali niya sa mga magulang. Unless na lang na talagang na-purify yung puso niya, talagang lumapit sa Panginoon sa pagsisisi at binago ng Diyos yung buhay niya. Pero kung minsan lumilitaw talaga yung ugali ng isang tao na hindi talaga nilinis ng ating Panginoon. Nagmamanifest yan. Kasi yung talagang nalinis ang kanyang puso, makikita mo na malinis din yung kanyang mga ginagawa. Yung mga act na gagawin niya. Kasi sa bawat araw, alam po ba ninyo na sa bawat araw, gumagawa tayo ng istorya ng buhay natin. The history of our life. Anong klaseng istorya ang ginagawa natin mula nung tayo ay ipinanganak sa ating mga magulang? Ano ang nai-input sa kaisipan ng tao kapag nakita ka, itong anak kong ito napakabait ba o itong anak kong ito ay sumusuway sa akin? Araw-araw yon. Sweet ba yung story na nagaganap sa buhay natin? Sweet story of love sa buhay natin? Sa ating mga kasamahan sa eskwelahan, sa ating mga kasamahan sa mga trabaho, anong na-input, na-implant sa kanilang kaisipan sa pagsama nila sa atin? Itong taong ito napaka-workaholic ba? Itong taong ito ba ay napakasipag? Marunong makipagkapwa-tao? Alam ninyo mga minamahal, meron tayong kapwa-tao. Hindi lang yung mga Kristiyano ang kailangan natin pakisamahan ng tama. Maging yung mga taong nasa palibot natin, na sila rin ang maaaring gumagawa ng istorya sa buhay natin, sa mga nakikita nila sa atin. Kaya sasabihin nila, itong taong to, huwag mo na siyang alukin, hindi yan umiinom. Hindi yan nagmumura. Matapat yan. Kaya sa kanya mo na lang sabihin kung mayroon lang sekreto kasi talagang tapat siya. Sila yung magpapatotoo para sa atin. Kaya nga bilang yung mga ipinanganak ng ating Panginoon, pinipili natin na gumawa ng kalooban ng ating Panginoon. Amen. Dahil yun ang kalooban ng ating Diyos, di po ba? God can distinguish His Son and the son of the devil. Doon sa 3:10 na dito nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, niyang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Ano bang klaseng pag-ibig ito?
na ibig natin na may pakita sa ating mga kapatid. Ang tunay na umiibig sa kanyang kapatid ay handa niyang sawayin siya kung lumiliko ang kanyang landas. Handa niyang pagsabihan kung handa siyang makinig. Mahirap yung sasabihin mo mas righteous pa siya sa'yo, mas ito pa yung gusto niyang gawin. Talagang walang magawa ang Diyos sa bagay na yun. Pero as long tayo bilang mga anak ng ating Panginoon, nagpapaalalahanan tayo sa isa't isa. Lalo na sa pamilya ng ating Panginoon. Dahil ayaw natin na mayroong lumilihis, mayroong napapalihis ng daan. Hindi natin sila itinutolerate. Although kung minsan para bagang yung mga nangangaral, sila yung bang maraming, hindi ko alam kung maraming mga kagalit o maraming nagagalit sa kanila. Pero ang purpose natin dito, ang point of view natin dito, ay masabi ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga po dito, sa mga kabataan, huwag niyong sinasabi na lagi na lang yun ako ang pinapatamaan. Dahil ang salita ng Panginoon ay matalas yan, ng dalawang talim. Kapag nakikita natin ang isang Kristiyano, isang kabataan ay masunurin sa kalooban ng Diyos, gaano ligaya ang iyong nararamdaman. Na mayroong isang kabataan na nagpapagamit, sumusunod, at handang sumunod sa kalooban ng ating Panginoon sa standard ng holy living. Lalo na yung media ngayon, yung internet na yan. Si tweet din naman na kapag tayo nagpo-post ng mga picture natin, nagiging blessing naman sa ibang mga nakakakita, lalo na sa mga hindi Kristiyano. Magpo-post ka doon, nakapantalon ka. Alam mo na hindi yung kalooban ng Panginoon, ipo-post mo pa. Naka-sleeveless ka. Magpo-post ka doon, dalawa kayo ng boyfriend mo o girlfriend mo, tapos nakadikit pa yung mga mukha ninyo. Tapos nakaakbayan pa kayo doon. Anong klaseng halimbawa ang iniiwan natin? Nakikita tayo, umaawit tayo, kumakanta tayo sa Panginoon, pag-araw ng linggo. Pwede bang alagaan naman natin ang pangalan ng ating Panginoon? Ang iglesia ng ating Panginoon? Mahal namin kayo, hindi namin kayo nahadlangan na umibig. Pero sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil ayaw namin na sino man ay mapahamak. Alam po ninyo, yung choices na ginagawa natin sa bawat araw, maaaring nasasaktan natin ang pangalan ng Panginoon o nag-a-add tayo ng sweetness in the name of Jesus. Yung pangalan ng Panginoon ay nagiging matamis sa iba. Dahil napakaganda ang pinuportray na buhay ng mga Kristiyano. We can know them by their fruit. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Kaya kung malinis yung ating puso, ang magiging bunga niyan ay magiging matamis na bunga. Hindi din natin itinuturo na pwede na yung pakunti-kunti lang na kasalanan. Okay ka na dyan sa Church of God. Konti-konti lang naman yung gagawin mong kasalanan. Pwede ka na din pasabit-sabit lang. Hindi. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Konti man o malaking kasalanan, hindi pwede sa iglesia ng ating Panginoon. Pero ang ating Diyos, matuwid siyang Panginoon. Maibigin din siyang Panginoon. At handa rin naman niya tayong turuan. Pero never na itutolerate din niya yung kasalanan sa buhay natin. Hindi yan accepted. Accepted na yan kasi new generation na ngayon ng iglesia. Hindi kagaya nung panahon ni Pastor, mga 1980s, 1990. Ngayon, luwag-luwagan naman na natin kasi 2015 na. Malapit-lapit ng Panginoon. Luwag-luwagan na natin, baka kasi mawala sila. Hindi natin pwedeng luwagan. Ang daan ng ating Panginoon ay matipot na daan yan. At kokonti ang nakakasumpong noon. Magpilit kayong pumasok sa makipot na daan. At maluwang ang daan ng pagkapahamak. Ito yung mga babala ng mga watchmen. Sino ba yung watchmen of God?
Walang iba kundi mga mangangaral ng ating Panginoon na hindi nila tayo hayaan na lalakad dun sa daan ng ibig natin na maluwang na daan. Na ito yung kalooban, ito yung daan ng ating Panginoon na ang dulo nito ay buhay na walang hanggan. Maayos, matutuwid, magagabay tayo sa tamang daan. Makikita natin, magpapasalamat tayo at the end, salamat sa Panginoon. Kung positibo yung ating kaisipan, salamat sa Diyos. Pasasalamatan pa rin natin ang Panginoon na ginabayan pa rin niya tayo. Dahil ayaw niya, ayaw din naman ang Panginoon na mapahamak ang bawat isa. Ang mga pagpiling gagawin natin to be with the people of God, sa mga tao ng Diyos. Dito ba tayo, mananatili ba tayo sa kanila? O sa Babylonia? Sa pagkapahamak, sa mga sekta ng relihiyon? Ano bang mga aral nila? Ayos na lang, magsimba ka lang paminsan-minsan. Basta magbigay ka lang ng iyong ikapo. Anong gagawin sa mga ikapong yan? Kung hindi masunurin sa kalooban ng Diyos. Di ba rin ang wala? Basta tayo maging masunurin sa kalooban ng ating Panginoon. Sumusunod sa kanyang mga aral at saway sa atin. Ang iglesia ng ating Panginoon ay binili niya ng kanyang mahal na dugo. Mahal na dugo ang pinambayad niya sa iyong kaligtasan. Acts 20:28. Walang taong nagmamay-ari sa atin. Hindi si Pastor Luzong, patay na siya. Hindi si Sister Rose, hindi si Brother Rudy. Hindi kung sino-sino mga sikat na mga mangangaral. Hindi sila ang nagmamay-ari sa atin. Sino ang nagmamay-ari sa atin? Sino ang bumili sa atin? Sino ang nagpakasakit para sa iyo at para sa akin? Di ba't ang ating Panginoong Jesucristo? Kaya pagmamay-ari ka ni Kristo. You belong to God. You are the sons of God. Kaya bilang mga anak ng Diyos, tungkulin natin na magbigay ng papuri sa kanyang dakilang pangalan. Hindi sa sino mang tao. Di ba nilang magalit kayo sa akin? Basta't ang mahalaga yung salita ng Panginoon, yung katotohanan, ay patuloy at patuloy natin ipapangaral. Ang kanyang kalooban. Hanggat kayo'y patuloy na susunod sa kalooban ng ating Panginoon, ito ang magdadala ng kaligayahan sa puso ng ating Diyos. Kaya wala tayong pagmamay-ari na iglesia dito sa Katarungan. Wala nagmamay-ari sa inyo na sino mang tao na siya ang inyong susundin. We are the ownership of God. Pagmamay-ari tayo ng ating Panginoon. Kaya kung pagmamay-ari tayo ng ating Panginoon, meron siyang karapatan na gamitin niya ang bawat isa sa atin. Nakahanda ka bang magpagamit sa umaga nito? Alam niyo mga kabataan, nagagala kanina sa mga grupo ng kabataan na maawit dito na lumaki sa palambahan ng ating Panginoon. Napakaganda sa inyong buong buhay, sa mga pagpiling inyong ginagawa. Alam ko, patuloy na iayos ng Diyos ang inyong buhay. Hanggang sa inyong pagtanda, hanggang sa pagkakaroon ninyo ng pamilya. Hindi nyo ba alam, kahit hindi namin kayo anak, ipinag-pray namin kayo. Na sana si brother ganito makahanap siya ng para sa kanya. Sana si sister na ganito, Panginoong Diyos, sana Kristiyano din ang ibigay mo sa kanya. Para hindi na tayo magkakaroon ng maraming trouble. Hindi na madadagdagan ng figure pa ng mga broken families. Bakit? Mabro-broke pa ba yan kung tayo parehong Kristiyano nagmamahal sa Panginoon? Nakita niyo yung mga magulang ninyo, napaka-sweet nila. Di ba sweet sila? Oh, walang nag-i-eme ng mga anak. Nakapag-araw ng linggo, hindi nagbibis yung isa dahil pupunta doon kung saan. Yung isa pupunta sa simbahan, yung isa pupunta sa kalayawan. No? Makita mo,
magkasama na, naplansya na yung damit, damit pang panambahan. Di ba napakaganda nun? Yun ang ibig natin na mangyari. Nang salita ng Diyos ay merong nagagawa sa puso natin. Na sa bawat araw, Panginoon, ito yung pagpapasyang gagawin ko. Huwag kayong mag-alala kung wala kayong makitang maganda dito. Kaya kayo naghahanap sa labas, pero tingin ko naman maraming magaganda. Sa mga binata, mayroon mga dalaga, marami rin naman ako nakikitang gwapo sa iglesia ng Panginoon. Kung wala pa kayo nakikita, baka hindi pa ipinapanganak yan. Pag-pray nyo sa Panginoon. Mayroon at mayroon yan ibibigay sa inyo. Nakalooban ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga dito yung pagmamayari, ownership of God. We are the ownership of God. Kung pag-aari mo ang isang bagay, kilala mo yon. Kapag nakuha ng iba, mo sa akin yan, ako nga yung calculator kong lumang-luma na, wala na yung takip niya. Binili ko lang isa kung saan ng 60 pesos. Tagal-tagal kong hinahanap. Tagal-tagal ko nang nagtitempt na bumili ng kapalit. One time, pumasok ako dun sa clinic namin. Nakita ko dun sa table ni Doktora. Doktora, sa akin yan. Ay, opo ma'am. Sabi niya, hindi sa akin yan. Ay, salamat po at nakita ko. Andyan lang pala. Ang tagal na po yan dyan. Sabi ko. Oo nga, tagal ko na rin tinitempt na palitan siya. Sabi ko. Pero sa akin po talaga to, wala na akong takip. Ito talaga sa akin, Dok, kunin ko na. Opo, kunin mo na. Kaya, kapag pagmamayari mo yung isang bagay, alam mo yan pag nakukuha ng iba. Kahit nakahawig lang minsan nga, parang sa akin yan pero hawig lang pala. Kaya ang ating Panginoon, kilala niya. Kaya kapag isang bagay na pagmamayari mo, iniingatan mo. Kaya sabi na sa awit, iingatan ka, aalagaan ka. Diba? Ganun yung nagmamahal, iniingatan, inaalagaan. Ganyan ang ating Panginoon sa atin, inaalagaan niya tayo. Hindi natin hahayaan na sisirain ng iba yung pagmamayari natin, di po ba? Di po ba? Pinapanood mo, sinisira ng iba yung gamit mo. Anong authority mo doon? Anong gagawin mo pag nakita mo yung bagay na yun? Di ba, kukunin mo siya? Isi-save mo siya? Kaya ganyan din ang ating Panginoon. Sinisave niya tayo. Kaya nga dito, sabi niya, iglesia ng Panginoon, sabi niya, yung dadalhin niya tayo sa isang kawan, sa isang pastulan, sa ganang pastulan, doon tayo pasasabsabin. Kasi yung word na ginamit, pasasabsabin Ibig sabihin, hindi lang yung paisa-isa. Nakakain ka lang na pa konti-konti, kundi yung sagana. Saganang pastulan. Saganang ating Panginoon para tayo ay kanyang alagaan. Para tayo ay kanyang ingatan. Kaya nga po dito, dinidisiplina din tayo ng ating Panginoon. Christians are the most disciplined people in the world. Naniniwala po kayo doon? Amen. Sa ating sarili na lang kausapin natin. The most disciplined people. Ako na po ba yun, Panginoon? Kayo din ang makakasagot niyan kung kayo na nga ba. Nililinis din niya. Yung pagmamayari niya, nililinis at patuloy niyang nililinis iyan. Di po ba? Kaya yung mga pagmamayari natin, yung bahay natin. Sa bahay natin yan, tayo ang naglilinis niyan. Hindi natin sasabihin yung kapitbahay ko, tapos ka naman linis ng bahay mo, linisin mo naman ng bahay ko. Di ba? Kahit yung sapatos natin, kapag madumi na, linisin din natin siya. Ano mang gamit na mayroon tayo? Yung bag natin, school bag natin, anong laman ng mga school bag, baka puno na yun ng basura. Yung mga notebook natin, baka yupi-yupi na siya. Inaalagaan natin, naayos natin siya. See to it na maganda siyang tignan. Maayos siya.
sa bawat araw. Ganyan din ang ating Panginoon sa atin. Iniingatan niya tayo. Inaalagaan niya tayo. Kaya nga po, yung mga anak ng Diyos, sabi nga, yung ini-imitate, yung in-emulate tayo. Saan ginagawa tayong halimbawa? Lalo yung mga magulang. Ginagawa tayong halimbawa. Kaya yung mga anak minsan, gaya-gaya lang din tayo eh. Kung ano yung mga dialogue natin, gaya-gaya lang din nila tayo. Wala na tayong pera, ayun sila maging dialogue na anak niyo. Diba? Pag lagi ka naman nagpapasalamat, lagi niyo magpapasalamat yung anak natin. Sabi mo, ang gwapo ng asawa ko, sasabi ng anak mo, gwapo ng tatay ko, sasabi din niya yan. Kasi marinig, pero kung laging yung kagaya ng bata, demonyo, ano ba yun, biyerno, mga gano'n na salita, gaya lang din niya. Pero ang ating Panginoon, ang kanyang iglesia, dinidisiplinahan niya, nililinis niya sa bawat araw. Kaya dapat talaga mayroong paglago sa ating buhay espiritual. Upang may pahayag, yung karangalan niyong sa atin ay tumawag. Siya pa rin ang napaparangalan dito. Kaya nga sa ating mga paggawa sa ubasan ng ating Panginoon, iniisip natin lagi yung pangalan ng Panginoon ang siyang naitataas natin, hindi yung kapag mayroon tayong ginawang kabutihan, ay lalagay natin sa billboard, o kaya ipopost natin sa FB, na yung araw na to mayroon akong nagawang kabutihan. Sa bagay, maganda din yun kung may nagawa talaga tayong kabutihan. Pero baka masanay naman tayo na lahat ng konting kabutihan lang natin na i-display na natin at nakukuha na natin lahat yung darangalan. Hindi pagdating ng ating Panginoon na siya na yung magbibigay ng mga award, wala na tayong natanggap kasi nakuha naman na natin lahat. Kaya sa mga lahat ng mapagawa natin, hindi na natin kailangan na pagsabi na ito yung ginawa kong kabutihan, kagandahang loob, yung katapatan ko sa Panginoon. Kaya sa bawat araw, nagdadagdag tayo, pinapaganda natin yung ating tahanan sa langit. Every day in our life. Pwede nating sinisira sinisira ba natin ito o pinapaganda pa natin? Mas maganda pinapaganda. Hindi yung nagawa na tapos ibag-ibain pa natin. Ingatan na natin na huwag masira. It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. Pwedeng sa 1 minuto, sa 5 minuto sabi niya, pwedeng masira yung reputation. Kaya lagi natin itong pangalagaan. Amen ba? Amen. Kaya nga upang ipahayag ang karangalan niyong ating na ang Diyos na siyang tumawag sa atin. Sabi po niya dito sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Datapot kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang iyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyong mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Kaya nga, pinili na tayo ng ating Panginoon mula pa nang itatag ang sanglibutan. Pinili ka na pala niya to represent the name of God. Para i-represent natin siya. Kaya nga, di ba yung mga contestant para makipag-compete sa ibang lahi, sa ibang nasyon. Ano ang nasa kalooban nila kapag sila ipinapadala doon, mag-represent ng bansa? Maaring sa palakasan, sa patalinuhan, sa pagandahan. Talagang dumadaan yan ng mga training. Trinitrain sila, more discipline, tapos ano yung mga do's and don'ts na dapat nilang gawin.
Siyempre, maaaring yung gagawin nila magdala ng karangalan sa bansa. Wala naman sa aim nila na pupunta na nga lang ako para ipahiya ko ang Pilipinas. Di ba ang laging aim nila? Lalo na si Manny Pacquiao, yung lagi niyang sinasabi, hindi sa akin ang fight na to, sabi niya, di ba? Para sa aking kapwa. Kaya meron na siyang album ngayon eh. Para sa'yo, ang labang ito, di ba? Ang kanilang aim lagi, ang kanilang kaisipan, to represent the country para maitaas ang pangalan ng ating bayan. Napakaganda yun din ang aim natin sa bawat araw. Na nire-represent natin ang pangalan ng ating Panginoon sa bawat araw. Kaya sabi niya, they will do their best. Gagawin din natin yung ating best. Isipin din natin yung the best performance na maaari natin gawin para sa ating Panginoon. It was in their mind. It was in our mind. Yun na ba yung nasa isip natin, mga minamahal? Pinag-uusay natin itong bagay na ito para sa Panginoon, para sa ating Diyos. Chances given sometimes only once sa buhay natin. Meron nga isang football player, gusto niya maging mapasama rin sa mga manlalaro ng mga football player, si Tiger Woods. Dati alam nyo, hindi naman siya naging sikat eh. Ang ano lang sa kanya, sumasama lang kung mayroong mapilayan or hindi na makapaglaro, isa-substitute lang siya. Lagi lang sa pasama-sama, pero hindi pa nakikita yung galing niya kasi pang-substitute lang siya eh. O one time, yung isang kasama nila na injure siya, ipinalit siya. Kaya yung chance na binigay sa kanya, once lang na chance na yon, siya yung nagpanalo sa ano nila, sa group nila. Only one chance. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Maaring isang beses lang. Panginoon, itong chance na binigay mo sa akin, ayoko na masira ang tiwala mo sa akin, di ba? Kung sa Panginoon natin ginagawa. Kaya kung minsan yung mga tender heart ng mga Kristiyano, kapag hindi nila nagagawa yung kalooban ng Panginoon, o meron pinapagawa ang Diyos sa kanila, hindi nila nagawa sa oras na iyon, para bagang sobrang lungkot ang ating nararamdaman, di po ba? Nararamdaman ba natin yung lungkot? Kaya kapag binigyan tayo ng pagkakataon, gawin na natin yung the best. Panginoon, ito na yung the best na magagawa ko, pero bakit ganito pa, parang wala lang. Pero ginawa mo na yun eh. Yun na yung the best sa harapan ng ating Panginoon na ginawa natin. Kaya gawin na natin. Kasi hindi na muling babalik pa. Itong araw na ito, hindi na babalik ulit pagdating ng bukas. Yung nagdaan ng buhay natin, hindi na natin pwedeng ibalik pa yan. Yung mga failure natin, pero pwede natin i-improve ang ating sarili. We learn from our experience. We learn from our failures sa buhay na to. At sa susunod, Panginoon, pag-iigilhin ko na, aayusin ko na yung dapat kong gawin para sa iyo. Para naman mapasaya kita sa buhay ko. Hindi na yung tumanda na tayo, tatanda na ako. Panginoon, sa bagay yung buhay natin, lagi daw natin isipin na wala pa tayo nagagawa sa Kanya. Amen. Sa aking sarili, lagi ko niisip yung bagay na yun. Dami ko pang ibig na improve sa aking sarili. Ang dami ko pang ibig gawin para sa ating Panginoon. Kaya kung minsan pag puro na lang trabaho, natatambakan ng maraming mga trabaho at para bagang puro material na lang ang ginagawa at walang oras na mag-aral, gumawa ng outline or pumayo, parang nakakalungkot yung bagay na yun. Ano Panginoon, Sunday Christian na lang ba ako? Bigyan mo ako ng kaluluwa na aking maministeryo na madala ko sa bahay dalangina. Yun palang isang tagumpay niya, mga minamahal. Mahal, isa doon yung asawa mo. Isa doon yung isang anak mo, yung kamag-anak natin na hanggang ngayon ay malayo pa sa ating Diyos. Anong yung adhikain natin ngayong taon na to, natapos ang 25th anniversary natin. Sana after 5 years ulit, 1 year, 2 years, 3 years,
sana meron pa tayong madalang mga kaluluwa na makakita ng kagandahan ng Iglesia ng Diyos, na makakita ng kagandahan ng namumuhay para sa ating Panginoon. Kagaya rin ng ginawa ng Diyos sa atin, na pinaganda yung buhay natin. Nakakagalak sa puso na makita ang mga pamilya na lumalaki sa bahay dalanginan. Na hindi lang basta lumaki sa bahay dalanginan, kundi ang puso pa rin ay handang sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Choices. Choices. Iba-ibang uring pagpili sa buhay. Kaya nga po dito, we are called by God a peculiar people. Peculiar. Kakaiba. Titus 2:11 and 12, upang malinis niya tayo sa lahat ng mabubuting gawa. 100% magagamit tayo ng ating Panginoon. Isang bagay na malinis, ginagamit yan ng ating Panginoon. Kahit saliksikin pa natin ang banal na kasulatan sa Old Testament times, tignan ninyo kung sino yung mga malalakas na naging kasangkapan ng ating Diyos sa New Testament time, kung sino ang mga ginamit ng Panginoon. Di ba't yung mga nilinis din niya? Yun ang naging malakas na naging kasangkapan ng Panginoon na magdala ng kanyang mabuting balita. Kaya nga po dito, sa ating paggawa din sa ating Panginoon, willingly din yan. Willfully. Buong puso na paggawa. Hindi sa napipilitan lang. Hindi tayo pinipilit ng Panginoon na sundin siya. Pero ibig niya na makita tayo na kusang loob yung ating mga ginagawa para sa Kanya. Kusang loob lahat ito, mga minamahal. Alam niyo, nung tumanggap ako sa Panginoon, bago ko pa isuko yung buhay ko sa Diyos, alam ko na hindi ako magpapantalon. Alam ko na hindi ko na isusuot yung mga iba-ibang kulay ng hikaw na mayroon ako noon. Na mga iniipon ko. Decided na ako. Alam ko na ipoforsake ko na yung mga yon para sa Panginoon. It's our decision. Handa ba natin i-forsake na lahat yon sa ating pagsunod? Ibig niya na tayo ay kanyang pakalinisin para sa mabubuting gawa, sa kanyang kalooban. Simpleng bagay man niya na itinawag sa atin ng Panginoon. Ginagawa natin, mayroon tayong malinis na puso. Sigurado ko to mayroong mabuting bunga. Mayroong blessing dito sa iba. Mayroong dalang pagpapala sa mga taong nakapalibot sa atin. Kaya nga po dito, isa sa mga pagpili natin yun. To have spiritual riches, sa pagpili din yan, than earthly treasure. Earthly treasures are in vain. Marcos chapter 8 verse 36, sapagkat sabi po niya dito, sapagkat ano mapakinabang ng tao na makamtan ng buong sanglibutan at mapahamak ang kanyang buhay. Sa verse 37, sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay. Dito rin sa Mateo chapter 6 verse 19 to 20. Huwag kayong magtipon ng kayamanan na mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ng tanga, ninang kalawang at naguhukay ang nagsisipagnakaw ang magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng kayamanan sa langit na doon hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at doon hindi naghuhukay ang mga magnanakaw ay hindi nagsisipagnakaw. Kaya nga po dito, pinipili din natin iyon. Ano ba ang ating pipiliin? Hindi masamang yumaman. Maganda nga maraming mayamang Kristiyano. Mayroon ng
mag-sponsor lagi o punta ka Sister Rose sa Mindanao. Brother Rudy, o ito, pamasan. Mindanao kasi meron ng mga milyonaryo, di ba? Bilyonaryo pa kaya. O, sige na, magtutubad na yung pangarap mo, punta ka na dun sa ano para kainin ka na ng cannibals. Masarap kung pupunta sa ibang lugar, pero kung wala kang pera, hindi walang kung lalakad ka, hindi naman pwede. Maganda mayroong yumayaman na matapat sa Panginoon. Eh kung yumaman, hindi naman matapat, hindi wala din. Kawawa pa rin tayo. Diba? Kaya ibig ng Panginoon, yung pag-ibig sa kayamanan, hindi yun ang magiging babalot sa buhay natin. Yung pera ko sa BDO, pera ko sa DPI, yung bahay ko sa Tagaytay, bahay ko, rest house ko sa Baguio. Occupied na yung mind para isipin lahat ng mga kayaman. Yun ang ayaw ng Panginoon na mangyari. Kaya sabi niya, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Kapag yun ang hinipon natin, wala tayong aalalahanin. Hindi masama na magkaroon tayo. Kung minsan kasi, may mga yumayaman nagbabago ng temperatura ng temperature nila. Nag-iba yung takbo ng isip. Parang wala ng panahon sa Panginoon. Kaya ibig ng Diyos na ito yung pag-ipunan natin. Panginoon, wala man akong pera na ilagak sa bangko, pero meron naman na din akong naipon sa'yo. At yung aking puso ay patuloy mong pakalinisin. Alam ko din naman na sa mga tunay na matatapat na lingkod ng Panginoon ay hindi rin kinakalimutan yung pinagmulan. Yun ang pinakamaganda. Huwag natin kung gumangat man ang buhay natin, huwag natin kalilimutan kung saan tayo nanggaling. Diba? Dati plastic na kutsara lang, ngayon ginto na yung kutsara. Huwag mong kalilimutan na dati nagkakamay pa rin tayo. Nawala iyan, kundi kamay lang binigyan ng Diyos. Kaya isipin natin ngayon yung nagbigay. Alam niyo si Rocky Feder, sabi nga, si Rocky Feder, lagi niyo nang narinig ang kwento niya. Sabi nga, nagkaroon siya ng kayamanan, pumangit ang kanyang ugali. Yung kanyang trato sa mga tauhan niya, pumangit. Nagkaroon siya ng sakit. Pero alam niyo na find out niya, naalala niya yung aral ng Sunday school nila nung bata pa siya. He turns to God. Nagbalik loob siya sa Panginoon. After all, nakita niya na, sabi nga niya, I have made millions, but they brought me no happiness. Yun ang nakita niya. Ang ginawa niya, 1/2 of his property, dinala niya sa mga institution, sa mga non-government organization na pinamigay niya sa mga kapuspalan yung kanyang income. Nadoble yung kanyang buhay. Kasi mamamatay na siya eh. Ang yaman-yaman niya, water oats na lang kinakain niya. Inom na lang siya ng gatas, yun lang naman nakakain niya. Ang dami niyang pera. He turns to God. Nagbalik loob siya sa Panginoon. At nakita niya ang kayamanan niya, wala palang kwenta to, pinamigay niya sa mga charity, sa mga ospital, sa mga manhihirap, sa mga kapuspalan. Nadagdagan pa ng 40 years yung buhay niya. Kaya nga dito, choice din natin yun. Anong pinipili natin sa bawat araw? To go to heaven or hell? Yun ang panghuli. Natural, kahit naman yung laseng ko, sasabihin niya, gusto rin niya pumunta ng langit. Ay, oo, tama. Pinipili din natin yun. Sa bawat araw, pinipili ba natin ang gumawa ng kalooban ng Diyos? Yan ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Doon sa langit. Pero kung itinatanggi ng ating gawa sa ayaw natin sa gusto, nagmamarsa din tayo. Papunta doon sa kapahamakan. Doon sa impyerno. Ayaw ng Diyos na mangyari yung bagay na yun. Ayaw din natin yan na mangyari sa ating mga anak. Kaya nga dito, sa atin bilang mga magulang, patuloy tayo nagiging matatag, di ba?
nagpapakatibay sa Panginoon. Kung minsan maraming mga discouragement, may mga disappointment din along the way. Pero alalahanin natin, kung tayo ay sumuko, para lang natin pinasaya si Diablo sa buhay natin. Ibig natin na bawat isa, patuloy natin piliin yung daan patungo dun sa langit. Sa piling ng ating Panginoon. Choices. If you live like the devil, you will surely go to hell. Yun ang pinakamahirap na lugar. Sins are unforgiven there. Maraming mga makasalanan ang pupunta doon. Ang pinakamahirap sa pagpunta doon sa impyerno is, sabi niya, yung ating memory ay andoon. Yung memories natin, hindi yan daw ang hindi nawawala. Maalala natin lahat. Maalala natin lahat ng mga chances na binigay ng ating Panginoon na piliin mo siya sa iyong buhay at hindi mo siya pinili. Yun ang magbibigay ng sakit, ng hirap na mga pupunta doon sa kapahamakan. Kaya sana mga minamahal, sa buhay natin ito, piliin natin na makapili ng ating Panginoon. Tayong lahat ay tumayo.